Pogo. Ay, ayaw ko na sa Pogo. Mainit pa doon yung cellphone. Talaga. O, sino muna? Hi, guys. Hello. Pogo, Ah, Ellie. video na. Okay. Oo. May tsura ha. Bagay ba yung Pantay naman. Welcome to the Kim P. Dora show. Kim P. Dora. Ayan. Nandito tayo sa set ng movie ninyo. May title na, final title. Still Still the doon. one. Still the One. Ayun. Pwede pa-explain daw ba't ganyan yung look ninyo. Kasi itong panahon na to, ano siya, yung period ng 1999. No? 1999. Tapos, yun yung time na una kami nagkita, una kami nakilala. And doon na buo yung pundasyon ng, kasi marami nangyari. Marami kami pinagdaanan. Noong 1999 ba ganyan ang look niya? Hindi. Iba? 1998. Parang hindi. Pero short hair ako pero walang bangs. Ako Then, nakita ko sa Instagram may ganyan ka. Oo, may ganito akong book dati. Okay. So, Kimpi talaga. New way. First nyo mag-tandem sa... Yes. first time ever na. Any First project. time ever. Kamusta naman ang working relationship? Pangalawang shooting day pa lang namin Mm-mm. na magkasama. Okay naman. Parang ano pa, bumabuelo pa, pero nakakapag-usap naman kami. Kahit na ano. Komportable yun. Awkward mo sabihin hindi. pag nag-eksena kami, nagagawa Oo. na. Oo. Prior ba the shooting, was there any workshop or during the shooting na talaga? Ang dami lang namin meeting. Mm-mm. Meeting. Puro yun ang ginagawa namin. But in terms of character study, were you may chance ba nag-kausap kayo? Ano, yung chance na, yung araw na yun, ginawa na lang shooting kasi mahirap pagtagpuin yung schedule din namin dalawa eh. Kaya, yun. And, ano, may isang meeting naman kami na kinausap kami ni Direct Chris. Parang one by one kami kinausap. In-explain niya kung paano gusto yung atake din sa characters namin. Kung paano yung tatakbuhin nga ng pelikula namin. Without spoiling anything, ano yung parang story or synopsis nung Still the One? Ano ba? Yung kwento niya kasi parang of course love story, Mm-mm. tapos parang sa buhay ng bawat tao marami kang na-experience na pagmamahal pero isa lang talaga yung tatatak sa'yo. So parang gano'n. Tama. Kaya nga Still the One. Ayan. Pero ang maganda nun, kailangan yung abangan kung ano yung pagdadaanan nung namin, yung karakter namin dalawa. Parang yun nga, may magiging kanya-kanya kaming mundo. Pero in the end, kailangan magiging kami ba together or hindi. Ganun. Kakaiba siyang love story para sa akin. Kasi may mga ibang love story na parang kayo nung college, tapos diba parang after maghiwalay, tapos magkakabalikan na. Eto, hindi lang, ang dami talaga nangyari sa aming dalawa. Kasi nagsimula siya 1999, tapos tumagal siya hanggang 2012. Oh, 2012. So, in between those periods, talagang maraming naganap. Maraming ibang mga characters na na-involved kami. Eh, sabi nga ni Ma, kakaiba yung love story. On your part, Dennis, di ba? Kilala ka na parang ayaw mo yung namimili ka ng role na gusto mo iba lagi, hindi pa ulit-ulit. Paano mo tinanggap yung Still the One na project? Anong kakaiba sa character? Well, interesting siya kasi dito makikita mo yung maturity ng mga characters. So, nagsimula sila ng bata, tapos hanggang tumanda sila. Kumbaga nasubaybayan mo talaga yung love story nila hanggang dun sa ending nilang dalawa. Masaya kasi yun, may transformation ng characters, tumatanda sila, nagmamature, iba yung itsura, and para sa akin, interesting yan. Kaya, tsaka syempre, makakatrabaho ko si mga first time. Oo nga, ano pala yung reaction nyo nung sinabi na Ang tagal na nito, parang 2 years ago pa to, Oo, diba? okay. Siyempre, sobrang tagal ko nang gusto makatrabaho si Dennis. Kaya na nga napag-usapan namin, meron siyang
indie film ginawa. Ayun, Yung Astig. oo, tama. Ano yun, tinawagan pa ako ni Tito Boy noon na kung pwede ko gawin. So, syempre gusto ko kasi yun nga gusto mga trabaho si Dennis. Pero yun nga, hindi napapanahon, mga panahon na yun. Kaya nung sinabi na may oras na kami sa isa't isa, parang nag-match na yung oras namin. So, yun, masaya ako na kahit na nag-antay kami ng 2 years, nag-start na kami. Isa ba si Dennis sa mga actors na nasa bucket list mo na makatrabaho na? Oo naman. Ano yung memory mo ni... Kasi kilala ka as a fan, di ba? Ng mga... Oo. Ano yung naalala mong fan na fan ka ni Dennis before? Hindi, Oo, fan na fan. Yung mga nagustuhan mo siya nga ganun. anong tawag dito? Hindi pa ako artista. Parang tindahan ni Hindi. Dennis. Basta basta, syempre nakakanood naman minsan, di ba, sa kabilang network. So, yun, ang gusto ko talaga nun, si Dennis, at saka si Richard Gutierrez. Yun. Kaya gusto ko din siya. And in terms of your role, ano yung kino-consider mong challenge for this film? Probably ko sabihin. Ay, okay. Sorry. Okay, sorry. Kasi, kaya Oo. Siguro, ito yung first film na talagang parang, pati ako, ikakagulat ko na gagawin ko. May ganun. Pero, para sa akin, tingin ko, time na rin kasi magta-27 naman na ako this year and isang magaling na actor naman yung mga kasama ko. Yun. Sobrang wild. Hindi. Daring lang. Hindi naman, daring. Daring lang. Pero kasi syempre, Shades of Grey. hindi naman kami abot sa gano'n. Gusto mo naman namin mapalabas. Ayaw namin ng Na hindi R18. Oo. Ayaw namin ng super SPG. Medyo mature lang ng konti. Oo. Pag konting wild, pero... Oo. Hindi ko part yung pagka-wild. Oo. Yun yung nangyayari sa totoong buhay eh. Kaya alam mo yun, hindi ko marami rin makaka-relate. Katulad nga ng sinabi ni Dennis, di ba? May iba't ibang angulo ng love na may experience ka. Siyempre, bawat tao na magiging karelasyon mo, iba-iba yung personality nun, di ba? Iba-iba yung ipapakita niyang love sa'yo. At depende, parang ikaw, syempre, pag pinanood mo to, ay, pag etong babae na mga kasama niya, ano naman ang magagawa niya sa pagmamahal? Kasi 'di ba, bawat parang dito, parang kahit anong kunwari meron ka ng ibig sabihin ng love. Pero bawat taong darating sa iyo, magiging iba na naman yung meaning ng love. Parang bawat tao darating sa iyo, iba't iba yung masasabi mo. Kung ano nga ba ang love. Also, like in this movie, hindi lang si Dennis yung makakatapos. Surprise. Oh, Marami. So, syempre, ang haba nung Oh, ang 11 haba years. ng pinagpulong love Okay. story nilang dalawa. So, Parang ikaw lang, friend. Every month. Napaka-totoo oh. ng pelikula. Parang sobrang, kaya ko din tinanggap. Kasi parang, oo naman, nangyayari talaga ito sa totoong buhay. Na parang yun, parang kahit gaano kahaba ng taon, kung talagang siya yung the one, siya yung the one. How is it different dun sa mga current films na agawan ng lalaki, balahuraan yung sagutan? How is it different? Walang agawan. Wala. Ito mas natural. Wala masyadong mga cliche na yung mga ganun. Mas realistic, tsaka mas tao. Mas yung nangyayari talaga sa buhay ng tao. Sobrang